Kapakisan ka namin, pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Simulan natin ang Santa Misa sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa ating Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patumayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, puspusin mo kami ng iyong kagandahang loob upang sa pagmamalabis kami laging tumalikod at sa mga utos mo kami naway makasunod sa iyong patnubay at pagtataguyod sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ito ang sabi ng Panginoon, Israel, manumbalik ka na sa Panginoon na iyong Diyos. Ang pagbagsak mo ay bunga ng iyong kasamaan. Dalhin ninyo ang inyong kahilingan. Lumapit kayo sa Panginoon at sabihin ninyo, patawarin mo na kami. Kami iyong kahabagan at tanggapin. Maghahandog kami sa iyo ng pagpupuri. Hindi kami mailigtas ng Assyria. Hindi kami sasakay sa mga kabayo. Hindi na namin tatawaging Diyos ang mga larawang ginawa lamang ng aming mga kamay. Sa iyo lamang makatatagpo ng awa ang mga ulila, sabi ng Panginoon. Patatawarin ko na ang aking bayan. Mamahalin ko sila ng walang katapusan, sapagkat mapapawi na ang aking galit. Ako'y matutulad sa hamog na magpapasariwa sa Israel, at mamumulaklak siyang gaya ng liryo. Magugat na tulad na matibay na punong kahoy. Dadami ang kanyang mga sanga. Gaganda siyang tulad ng puno ng olibo, at hahalimuyak gaya ng Libano. Magbabalik sila sa tahanan at tatahan sa ilalim ng aking kalinga. Sila yayabong na gaya ng isang halamanan, mamumulaklak na parang punong ubas, at ang bangoy katulad ng alak mula sa Libano.
Ephraim, lumayo ka na sa mga Diyos-Diyosan. Ako lamang ang tumutugon at nagbabantay sa iyo. Ako'y katulad ng sipres na laging luntian. At mula sa akin ang iyong bunga. Ang mga bagay na ito'y dapat unawain ng matalino at dapat mabatid ng marunong. Matuwid ang mga daan ng Panginoon at doon tumatahak ang mabubuti. Ngunit madarapa ang mga ngahas na sumuway. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Sa paglabas namin sa bansang mabagsik, ganito ang wika ng aking narinig. Mabigat mong dalay aking iniibis. Ipinabababa ko ang pasaning basket. Inililigtas kita sa gitna ng hirap. Iniligtas kita nang ika'y tumawag. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Tinugon din kita sa gitna ng kidlat at sinubok kita sa Batis Meriba. Kapag nangungusap, ako'y inyong dinggin. Sana'y makinig ka, o bansang Israel. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Ang Diyos ay huwag mong paglingkuran. Diyos ng ibang bansay di dapat luhuran. Ako'y Panginoon, ako ang Diyos mo. Ako ang tumubos sa iyo sa Ehipto. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Ang tangi kong hangad, sana ako'y sundin. Sundin ang utos ko ng bayang Israel. Ang lalong mabuting bunga nitong trigo, ang siyang sa inyo'y ipapakain ko. At ang gusto ninyong masarap na pulot, ang siyang sa inyo'y aking idudulot. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Luwalhati at papuri, Panginoon Jesucristo. Luwalhati at papuri, Panginoon Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, lumapit ang isa sa mga eskriba kay Jesus at tinanong siya, alin pong utos ang pinakamahalaga? Sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos. Siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Tama po, Guro, wika ng eskriba. Totoo ang sinabi ninyo, isa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya, at ang umiibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at ang umiibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain. Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot. Kaya't sinabi niya, malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Mga minamahal, mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsa po kayo, nasa ikatlong linggo na po tayo ng Kwaresma. At ngayong linggo kami po ay magpipink na. Ang pinakamahalaga pong tanong sa ating mabuting balita ngayon ay, sino ba ang sinasabi ni Kristo dito na kapitbahay? Naalala ko po nung bata ako, may pinapanood kami yung pong batibot. Tinatanong doon na, ako ay kapitbahay nyo. Ayan, laging handang tumulong sa inyo. Sino po ang mga ito? Kayo po ba ay kapitbahay? Kung kayo ay kapitbahay, kayo po ba ay matinong kapitbahay? Meron pong mga magulang na labis ang sakripisyo para sa kanilang mga anak. Sinasabi pong lahat ay gagawin nila para sa kinabukasan ng mga ito, pero hindi maglalaan ng oras para makausap sila. Tanungin kung ano na ang problema, anong nangyayari sa eskwelahan, o ano ang nangyayari sa trabaho. May mga tao pong sinasabing iaalay nila ang kanilang sarili sa paglilingkod sa iba,
Pero hindi naman po lilingapin ang mismong kapitbahay na nagugutom at naghihirap. May alam po ako mga kwento na natagpuan ng kapitbahay nila 2 araw ng yumao. Kasi hindi man lang narinig, hindi man lang nakita kung ano ang nangyayari sa kanila. Sa linya po namin, meron din po mga relihiyoso na handang ilaan ang sarili para sa misyon at hikain, pero hindi nakikisalamuha sa mismong kanyang komunidad na kinabibilangan. Marami pa pong ganito. Lalabas po sa mga pagkakataong ganito, yung tunay na pag-uugali ng isang tao. Meron namang mga taong aminado silang hindi perpekto, pero mas lubha ang kanilang pagmamahal sa Diyos at nakikita ito sa kanilang pagtuturing sa mga aba at sa pakikipagkapwa-tao nila. Kaysa po yung mga halos perpekto ang tingin sa kanilang mga sarili at pamumuhay, pero walang pagmamahal sa kapwa at kapitbahay. Nasaan na po ang pagmamahal sa Diyos kung di naman nakikita ito sa pakikitungo sa ibang tao? Ano ang sinasabi mo sa kanila? Ano ang sinasabi mo sa iyong sarili? At pinakamahirap na po yata ang utos ng Diyos na ito pa rin ay love your neighbor as yourself. Nako, Father, mukha pa lang ng kapitbahay namin, tumataas na po yung high blood ko. Hindi ko nga po alam kung paano mahalin ang sarili ko, paano pa mahalin ang kapitbahay. Ilang araw na nga kaming magkaaway ni self. Kanina lang po kami nag-agree, Father, na manunood tayo ng Radyo Veritas at makikinig at magsisimba tayo sa Healing Mass sa online. Ngayon lang po yun. Parang mas madali po kasi ang gumanti kesa magpatawad. Mas madali pong gumawa ng masama kesa gumawa ng mabuti. Sinasabi pa natin, nako, deserve. Di po ba yan ang sinasabi ng mga kabataan natin ngayon? Minsan, ipapanalangin pa natin ng masama, sana mawala yung charger mo. Diba? Sana malate ka sa opisina, sana hindi masarap ang ulam ninyo. Paano na lang yun, mga kapanalig? Parang gusto natin parusahan sila ng Diyos para gantihan at may mangyaring masama sa kanila. Nako, hindi po maganda yun, mga kapanalig. Sinasabi po natin kapitbahay ay yung mga tumutulong sa atin. Imbis na magbigay ng sama ng loob, ay pinapagaan ng loob natin. Sa bawat pagkakamaling ginagawa nila sa atin, ang gusto natin ay gumanti. Wala na po tayong pinag-iba sa kanila. Kasi gusto nating maghiganti, kadalasan po, anong nangyayari? Pag may galit tayo sa kanila, ang galit na ito ay halos lukuban na tayo at naging mas malaki sa atin. Kapag galit tayo sa kanila, gusto nating maghiganti. Ang nangyayari po ay nagiging mas malala pa tayo sa kanila. Sinasabi po yan sa kasabihang Ingles na, we become the monster that we hated. Sa sobrang galit, minsan mas nagiging monster pa tayo kesa dun sa kinagagalitan natin. Nagiging kagaya na nila tayo, kaugali na nila tayo. At worst, kamukha na natin sila. Gusto niyo po ba yun, mga kapanalig? Siyempre hindi. O anong gagawin namin ngayon, Father? Ano ba ang mabilis na gamot dito? May gamot ba dito? Sa galit sa ibang tao? Ang tatanungin natin, ano ba ang mas Kristiyanong gawin? What would Jesus do? Sabi ko po kanina, you become the monster that you hated. Sa kabalintunaan po nito, we also become the person that we love. Nagiging kagaya tayo ng mga minamahal natin. Kung mahal natin si Jesucristo, ang ating Panginoon, nagiging kagaya niya tayo. Tayo ay nagiging isa pang Kristo. Hindi tayo kayang maging si Kristo mismo. Pero nagiging kagaya na tayo sa kanyang awa at habag para sa mga tao. Kagaya po ng mga santong nauna sa atin. Nagulat nga po ako at nandito ang first class relic ni Saint Charbel. Ilang araw na po ang pinagsusubukan kong makapunta kung saang pilgrim area naroroon siya. Kagaya po niya, ako po ay madalang humiling kay Saint Charbel. Pero nung humiling po ako para sa aking ina, ay naibigay sa akin. Sinantabi ko po siyempre ang galit at ako po ay nagpakumbabang humingi ng tulong. Dahil alam ko po ganun din si Saint Charbel. Siya po ay mapagbigay ng tulong sa mga nangangailangan. Ito po yung sinasabi natin nakikita natin si Kristo sa pamamagitan ng mga taong tumutulong sa atin.
Meron po akong mga kaibigang hindi Kristiyano. Pero mas Kristiyano pa kung gumalaw, kung magsalita, kung magbigay ng tulong sa iba. Ano pong sinasabi nito? Ang pagiging Kristiyano ay hindi rin po assurance na magiging mabuting tao eh. Bakit? Meron pong mga ganun. Kaya po sana mas ilipin natin na mas mahalagang maging palagi ang mabuti kaysa palagi ang tama. When we strive to be always right, yun po ang ating pitfall, doon po tayo nahuhulog. Sa pagkakataon pong ito, bilang sagot po sa mga tanong na ganoon, paano ba maging isang mabuting kapitbahay? Kasi po ang pagiging kapitbahay ay nilalagpasan natin mismo pati ang konsepto ng relihiyon. Natandaan po natin ang kwento ng mabuting Samaritana, hindi ba? Bagamat siya'y Samaritana, may natagpo ang nakahandusay sa gilid, kanyang tinulungan itong gumaling. Bagamat hindi Kristiyano. Pagtitingnan po natin sino ba ang tunay na kapitbahay. Ganun din po sana marinig natin ang hinaing ng ating mundo para po sa pagkakapantay-pantay, para po sa hustisya, para po sa mga nagugutom. Tayo ba ay mabuting kapitbahay? O tayo ba ay puno ng galit at hindi mapagpatawad? Yung iba po kasi ay paggalit, doon na lamang kumakapit at hindi na nagpapatawad. Kasi pag iniwanan na sila ng galit na iyon, ang matitira na lamang ay ang kanilang malungkot na sarili. Pero para po makakamit ang buhay na walang hanggan na gusto nating lahat, ang sagot po ay nasa kasulatan na ibigin ng Panginoong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas at buong pag-iisip, at ibigin ang kapwa gaya ng iyong sarili. Kung tayo mahal ng Diyos at namatay na sa krus para sa atin, yun ba ay hindi pa sapat para gawin din natin ito sa ating mga kababayan? Hindi po yung sinasabi kong mamatay tayo sa krus mga kapanalig, pero ang ibigin ang ating kapwa, ibigin ang ating kapitbahay. Nais pong magmahal tayo ng buong buo ng Panginoon, gaya naging pagmamahal niya sa atin. Madalas mahirap po at masakit na gawin ito, pero nagawa na ni Kristo eh. Kaya ipanalangin natin na magawa din natin ito. Ang magmahal sa kapwa, gaya ng pagmamahal natin sa ating mga sarili. Amen. Manalangin tayo sa Diyos, Ama, na pukawin ng kanyang pag-ibig ang lahat at ang kanyang pag-ibig ay matatak sa ating pakikitungo sa bawat tao. Habang ating pinapanalangin, Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang simbahan naway hindi kailanman tumigil sa pagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos at sa kapwa bilang puso ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Atinawang huwag kaligtaang kailanman ang magpadama ng habag sa mga kapuspalad, sa mga walang nagmamahal at mga nangangailangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Atinawang pakitunguhan ang bawat tao ng may kabutihang loob at paggalang. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Sa mga may sakit at matatanda, naway magkaroon tayo ng higit na habag sa pamamagitan ng banayad na pagpukaw ng Espiritu Santo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang ating yumaong mga mahal sa buhay, naway ihatid ni Kristo sa kanyang walang hanggang kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic Advocate. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming ibigin ka at ang aming kapwa ng walang hangganan, katulad ng ginagawa mo. Dinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.
Manalangin tayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tunghayan mo ang mga alay na itinatalaga namin sa iyo upang kalugdan mo ang mga inihahain namin ito at kami laging dulutan ito ng pagliligtas mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming mga pangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Minarapat mo ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapahiwatig ng pasasalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagabigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamaawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumito ang kalis ng aking dugo ng bago ito lang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitahin, sarili ay inihain. Sasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ang mga ginagawa namin yan ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinali namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kay San Leon na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo, ang tanang kaparian, mga relihiyoso at mga misyonero. Alalahan mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din na lahat ng mga pumanaw, kawaan mo sila at patuloy sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, si San Jose ang banal na esposo, kaysa ng mga apostol si San Pablo at lahat ng mga banal, si Saint Charbel Macluf at si San Carlo Acutis, si San Pedro Calungsod at Lorenzo Ruiz, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo, sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama at pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag aming pagkakasala at pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa everlasting life.
Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, padaluin mo sa buo naming katauhan ang iyong ginaganap para sa aming kapakanan, upang sa pagsasalo namin sa pakikinabang ang ganap mong pagliligtas, ay aming makamtan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Mga kapanalig, patuloy po natin kayong pinagdarasal sa healing mass na ito, bagamat hindi po namin naisa-isa inyong mga pangalan, pero kayo po ay kalakip ng misang ito. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng mahapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, humayong taglay ang kapayapaan at kagalingan galing kay Kristo. Salamat sa Diyos.
Mga kapanalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa isang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanal-banalan na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat ng ating tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din ipinapanalangin natin ating mga nanghihina sa kanilang mga pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama ang nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo magkipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay ng kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Mga Panginoong Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala, pinapagkaloob mong lakas sa aming kahinaan. Tunghayin mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may mga matitinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan, pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob, upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila ay mapagpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat
Binigyan mo sila ng tinapay mula sa langit. Na naglalamat sa kanyang sarili ng lahat ng katamisan. Manalangin tayo, O Diyos na sa ilalim ng kamanghamanghang sakramento, ay iniwan mo sa amin ang alaala ng iyong hirap at sakit. Ipagkaloob mong sa pamamagitan ng pagsamba namin sa banal na misteryo ng iyong katawan at dugo, madama namin ang aming sarili, ang bisa ng pagtubos mo sa amin. Ikaw na nabubuhay at naghahari kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ng Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine.
kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami